ready to receive the word? Are we excited for the word? Amen. All right. So we are talking about Sukdulang Biyaya. That's the theme for our year. Sukdulang Biyaya Part 2. And this is subtitled Grace for Grace. Ayan. So marami po tayo natutunan last 2 weeks ago. Amen po ba? And I believe even last week, nag-enjoy po ba tayo? Amen. So we were ministered to by Pastor Roel. And thank God that we have the word that gives us life. Sabihin natin lahat, buhay. Kaya alam niyo po yung ginagawa natin dito na pagsasama-sama, this is life. Life to us. No, hindi lang to para isang religious work na ginagawa natin, no, para ayan nakasimba na ako, hindi po ganoon 'yon, no. This is giving us life. The life of God being breathed to us because this is scripture. The scripture or the word of God is God breathed. All right? And so we always receive life. Asama na po dyan ang biyaya sa atin ng Diyos. Amen po ba? So, sabi nga doon sa kanta na kinanta natin kanina, you know, one day in the house of the Lord is better. Sabi natin lahat, it's better than 1,000 elsewhere. Maski po, ang pinuntahan nyo, Pastora, ako, business community yun. Ano yun, mga professional, madami ako matututunan doon. Better pa rin dito. Hindi, Pastora, 1,000, conferences. Maganda po yun, marami ako natutunan doon dahil billionaires, Billionaires Club. Sabi ko, sabihin mo pa yan, pero better pa rin one day in the house of the Lord. Amen. Hindi mo pwede itumbas yan doon. Alright? Because this is life. And it will affect all aspects of your life. Alright? Hindi, doon, business lang maapektuhan, kaperahan lang. Pero dito, pamilya mo, anak mo, di ba? Kalusugan mo. Amen? At kung wala kang kalusugan, paano ang business? Di wala rin. Amen? So here, we receive so much more. That sukdulang biyaya ang ating natatanggap. Amen? So don't miss church. Really, there have been studies even by Harvard. Imagine, Harvard na po ang nagtuturo that those people who go to church are healthier, they are happier. Amen? Masasaya po ba tayo? Amen. We are the happiest people on earth. Amen? Dahil po, buhay ng Diyos ang lagi na i-impart sa atin. So don't ever miss church. No? Paano, Pastora, pag may sakit ako, pumunta pa rin kayo, gagaling kayo. Amen. Alam niyo po ba, madalas nagpipreach ako, may sakit sa akin. Pero bago matapos ang preaching ko, magaling na ako. Amen. Because sinabi po sa salita ng Diyos, sa Proverbs, my son, keep attention or give attention to my word. Incline your ear to my saying. Why? Because they are life. Sabihin natin lahat, life. Life to those who find them and health, kalusugan to all their flesh. It's talking about the body. So as you are hearing the word of God, there is health given to you. At hindi lang basta health, buhay. Kasama dyan, buhay ng anak mo, buhay ng pamilya mo, buhay ng negosyo mo. Amen? And that's why it's so good to go to church. Do not neglect the assembling of yourselves together. Amen? Praise God. Okay, so we will continue with our message. It is part 2. And alam niyo po, paulit-ulit po, meron pong part dito na gusto ng Panginoon na ulitin ko because it's too precious to miss out. The Lord really, I feel the desire of the Lord for us to experience itong sukdulang biyaya, itong example grace, that He wants me to emphasize on how we are able to avail of it. It's available. Available na po yan. Kaya lang, yung iba po, hindi alam, paano ba matatanggap yan? Ano bang gagawin ko? Alright? So, the Lord doesn't want us to miss this. It's too precious. Kaya the Lord just impressed in my heart that we are to repeat a portion lang naman po. Pero of course, may karagdagang information po, no? And by repetition, we learn and we understand. No? So maganda po ang repetition. So maski maulit po yung mensahe, sabihin natin lahat, okay lang yan. Ayan. So libre po yan, wala pong bayad. No? And faith, as we all know, faith comes out by
hearing, and hearing by the Word of God. So paulit-ulit na pakikinig, di ba? So wala pong iniwan yan sa math, di ba? Sino nakakaalam ng multiplication? Alright? Inulit-ulit nyo yung multiplication. Kaya 6 times 6? O, di ba? O, ba't alam nyo? Bakit? Kasi paulit-ulit yan. Kung isang beses nyo lang minemorize yan, wala, hindi nyo alam. Okay? But because you repeated it, alright, it's good for learning, it's good for understanding. So, even in the Word of God, ang paulit-ulit pong pakikinig ay mabuti po para sa atin. May faith na, may understanding pa, may mayamang biyaya pa ng Diyos para sa atin. Amen po? Praise God. So, another reason why we need to repeat it and why you have to understand things is, do you know that the devil can steal from us? Pwede kang pagnakawan ng salita ng Diyos kapag hindi mo naintindihan ang salita. That's the only time he can steal the word of God from you. Alam ko, naririnig natin ang tinig ko, pero pag hindi natin naintindihan kung anong gusto ko sabihin, anong pinararating ng Panginoon, nanakawin ang kaawayan. It's so precious na gustong nakawin ng kaaway. Bakit? Alam niya, pag ang salita ng Diyos, parang buto yan, na itanim sa iyong puso, mamumunga yan. Problema ka niya sa buhay. Mamumroblema ang kaaway sa iyo. Amen? Hindi ka na niya pwedeng dayain. Pero kung mananakaw niya sa iyo yan, dahil, alright, guguluhin ka niya, may dadating na text message sa'yo. O kaya, hindi ka, madidistract ka, alright? So, mananakaw niya yan dahil hindi mo naintindihan. If you will read the parable of the sower, you will find out those who do not understand, in-explain po ni Jesus, those who do not understand the word, the devil is stealing the word. Amen? Kaya, mabuti pang maulit, mabuti pa yung naintindihan natin kaysa wala na rin dumaan lang sa tenga, walang nakuha, na nakawan na po tayo ng kaaway. Amen? Okay, so, let's go back to this verse, Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Ang sabi po dito, now to Him, sino po tong Him na to? To God. God who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. May hiniling ka na ba kay Lord? May hiniling ka na ba? Tanong mo nga yung katabi mo, may hiniling ka na ba kay Lord? Higit pa dyan ang kaya niyang ibigay. Amen? Huwag ka magtitipid sa iyong hinihiling. Libre naman yan. Huwag kang hihiling ng 2-door apartment. Humiling ka 10. Amen? At pag nakahiling ka na ng 10, higit pa dyan ang kaya niya ibigay. Amen? Because He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask. Kaya dapat may hinihiling ka. Eh, paano pag wala kang hinihiling? Yung iba ayaw na humiling eh. Alright? Nanawa na. Eh, pastora, wala eh. Walang dumating noon. Kasi wala ka pang revelation noon. Ngayon, meron na. Sabi mo sa tabi mo, ngayon, meron na. Alright? Meron na ngayon. All that we ask or think, higit pa dyan ang kayang gawin ng Panginoon. And He's willing to do that. In fact, all this is already available for us. Available na. Magpapartake na lang kayo. Aabutin nyo na lang. Paano abutin? Sasabihin ko sa inyo. Okay? Sabi dito, according, ito na yung pag-abot. According to the power that works in us. Sabihin mo sa katabi mo, it's in me. Sabihin mo sa katabi mo, it's working. Alright? Working na. Hindi naman sinabing not working. It's working in us. Okay? So ano po itong power na to? We learned last week that the power in us is the faith of Jesus. Sabihin natin lahat, faith of Jesus. Not your faith. It's the faith of Jesus and the love of God. Faith works by love. But that love is not your love, it's the love of God. Okay? So kailangan po maintindihan natin, it's the faith of Jesus in us. So, pastora, wala na ba akong faith? Hindi, may faith ka pa rin. But the quality of faith that you have is the faith of Jesus. And I'll give you scripture for that, okay? It's the faith of Jesus working by love. That is the power that works in us. Right? So, pag yung power na yan, dahil nag-work siya,
you are now able to receive the exceedingly abundantly above all things that we can ask or think of. So, posible na ba? Posible. Amen? So, na-enjoy po natin ang exabable grace as we realize we already have the faith of Jesus in us. Kailan ko natanggap, Pastora? When you believed in Jesus Christ. It's so important for you to know na yan po ay biyaya ng Diyos. Ibinigay lang po sa atin ng libre ang pananampalataya ni Kristo. Okay, before, ang tao po may faith na. But that was human faith. Naalala niyo po yung woman na inagasan ng dugo? 12 years yun. At para siya ay gumaling, ginamit niya po yung pananampalataya niya. Hinawakan niya yung dulo ng damit ni Jesus. Okay? And to verify what healed her, Jesus said, your faith has made you whole. So, pananampalataya yun ng babae. This is before the cross. Sabihin natin lahat, before the cross. But after the cross. After the cross, lahat ng naniniwala kay Kristo, faith of Jesus ang natanggap. It's no longer just human faith. It's the faith of the Son of God. And who is the Son of God? Jesus. All right? And then, what makes faith work is the love of God. Okay? Akala na marami, it's our love. Eh, kamusta naman ang love mo? Diba? Kamusta ang love? Good luck sa'yo pag love mo ang pangaandar sa ating faith. All right? Minsan love mo si Mrs., minsan galit na galit ka kay Mrs. Minsan love na love mo si Mister, minsan galit na galit ka kay Mister. Diba? May mga ganong pagkakataon. So ang love natin fluctuating. Right? But praise God, it is the love of God that makes faith work. It's the love of God for us. Okay? So sabi mo sa katabi mo, be ready to enjoy exabable grace. And more than what you expect. Higit pa sa iyong ini-expect, yun ang dadating sa inyo. You know, I just came from a travel. Nag-travel po kami sa Macau and Hong Kong. And alam niyo po, gulat na gulat ako. Kasi may sumundo sa amin, right, from the airport. Naka-Alphard, o social, di ba? Naka-Alphard pa kami. Tapos, pagkatapos doon, sinundo na kami. Pinakain pa kami, hiyang-hiya naman ako, kaya lang sabi ko, biyaya to ni Lord, tanggap lang ng tanggap. Amen? Pag hindi mo na-recognize na biyaya yun ni Lord, yung iba, hindi, wag na. Pero pag na-realize mo, biyaya ni Lord to, dapat tanggapin mo. Okay? So, pagkatapos nun, hinatid din kami papuntang airport, and usually, nagkukwento yung this lady, okay, church member din natin yun. Alam niyo ba, Pastora, sabi sa akin, madalas hindi ako available eh. Maski nga yung mga friends niya, laging hindi siya available dahil on call siya ng boss niya. So she never knows her schedule. Okay? Lagi yung sagot, titingnan natin. Pero sa amin, talagang siya yung sumundo, siya rin na naghatid, siya nagpakain, lahat-lahat na. So may regalo pa. Sabi ko, Lord, hindi ko ini-expect to. And yung travel po namin, napuntahan namin yung gusto namin puntahan, pagod na kami sa kakalakad. Alright? And yet, sabi namin, namili kami, uwi na o titingnan pa natin yung isang sightseeing place doon. Sabi namin, pagod na kami, uwi na tayo. Akalain nyo, paglabas namin ng hotel, ito na pala yung hinahanap namin. Sabi namin, exabable grace talaga. Ang bait talaga ni Lord. Everything that we wanted to see, nakita po namin, walang kulang. Talagang, it was right there in front of us. Hindi na kami makailangang maglakad. So, it was really highly favored travel. And even when I went to Hong Kong, may tinawagan lang ako kaibigan doon, aba, ganun din, pinasyal ako, pinakain pa kami, buong pamilya ko pa yung pinakain. Hiyang-hiya naman ako, kaya lang sabi ko, ay hindi nga pala, exabable grace nga pala, tanggap lang ng tanggap. Amen? So tinanggap ko lahat yon. It was beyond what I expected, but you know, when you realize it's coming from God, tanggap lang ng tanggap. Amen? So ganun din po itong grace na to, na binibigay sa atin ng Panginoon, tanggap lang tayo ng tanggap. At alam niyo po, kung na-experience ng kaibigan mo, ng ka-churchmate mo, ni sister, ni brother, huwag ka maiinggit, meron din para sa'yo.
Tinitiyak ko sa'yo, meron din para sa'yo. Kaya nga gusto ni Lord, maintindihan natin itong sukdulang biyaya, itong exabable grace, so that you yourself will experience it and glorify God to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Amen? Come on, bless Him. Talagang pupurihin mo siya. Pagdating ko nga sa bahay, sabi ko, Lord, grabe yun Ang galing. Sabi ko gano'n, namamangha ako kasi hindi ko in-expect na gano'n. Everything was all good. Amen? So praise be to God. So, papuri sa ating Diyos, the God of all grace. Sabihin natin lahat, the God of all grace. Mag-isip na kayo ng kailangan yung biyaya, lahat nasa Kanya na at lahat pinoprovide niya. Amen? Lahat po yan para sa atin. And alam niyo po, nakakatuwa dito dahil exceedingly. Ano may exceed? Sobra-sobra, di ba? Abundantly, ibig sabihin marami. Hindi lang para sa'yo. Sobra nag-uumapaw. So kasama ko yung mga anak ko, pati sila naanggihan Hindi lang anggi. Nag-swimming sila sa biyaya ni Lord. Amen? So, ito ang gusto kong sabihin sa inyo, yung exceedingly abundant na biyaya ng Diyos para sa inyo, hindi lang kayo ang naapektuhan. Maging pamilya nyo, maging katrabaho nyo, amen? Maging kapitbahay nyo. Kanina lang may nag-testify sa akin, si Doc Frida. Sabi niya, Pastora, totoong-totoo yung sinasabi mo. Doon sa neighborhood namin, wala nag-uusap. Pero buhat nung dumating kami, sila daw yung center point. Hindi sila nag-uusap yung mga kapitbahay, pero pag nasa kanila, nag-uusap-usap sila. Nagiging biyaya sila sa lugar na yon. Why? Because the grace of God overflows. So much, you can't contain it. It overflows to other people. So mapalad ang makakasama nyo. Mapalad ang makakatrabaho nyo. Biyaya ng Diyos, lubos, lubos, na nararamdaman din nila, pupurihin nila ang Panginoon. Amen? So that's the good thing about this grace that is being taught to us by the Lord. Exabable talaga, sobra-sobra talaga. Maging sila mapagpapala, makikita nila ng sariling mata. Amen? So again, huwag tayo maiinggit kung yung iba, na-experience yun na, meron din para sa'yo. Amen? At huwag mo rin naman sabihin na, naku, totoo kaya yan, Pastora? Para sa akin ba yan? Hindi naman ako deserving. Alam mo, Pastora, meron akong issue sa buhay. Okay. Well, itong sasabihin ko sa iyo, good news. Lahat naman tayo hindi deserving sa mayamang biyaya ng Diyos. Kaya nga biyaya, kasi unmerited yan, undeserved yan, pero para sa iyo yan. Amen? Come on, bless Him! Hindi ho talaga natin deserve yan. Alam mo, deserving natin? Punishment. Yun ang para sa atin. Pero habag ang binigay niya sa atin. Habag, ibig sabihin, dapat bibigay sa atin yung penalty, pero siya ang tumanggap. Yung biyaya naman ay hindi dapat para sa atin, kaya lang binigay pa rin. That's the difference between mercy and grace. So, biyaya po ang binigay sa atin. Habag ang binigay sa atin. Amen? So, yes, we are all undeserving, but He made us deserving of this exabable grace. Exabable talaga. No? So, we thank the Lord. Today, as we hear the word, yakapin mo ito. Amen? Embrace the word of God. Amen? At ito po'y kainin mo, make it the food of your spirit. Magbaon ka pa. Ayan, maging Sharonian ka. Sino dito mga Sharonian? Taas ang kamay. Alam niyo, ibig niyo sabihin, hindi dahil artista. Sharonian dahil, hindi niyo alam yung Sharonian, pagka may piyesta, di ba? Nagbabalot pa. Diba? So may pa-birthday, biro mo birthday niya, nagbabalot ka. Ano ba naman yan? Pero birthday, piyesta, nagbabalot. Diba? Sino hindi nakakaintindi ng Sharonian? Taas ang kamay, explain ko sa inyo. Ayun, meron pa pala. Okay, kasi po may kantang ganito, ibalot mo, ano pala ba? Balutin mo ako sa liwanag ng, gano'n. Ayun. So, kada pagtatapos na yung party, yun ang mga kanta nila, balutin mo ako sa biyahe. Ganun yan, nagbabalot na sila kanya-kanya. So, mga Sharonian. Pero sa church, maging Sharonian kayo.
receive so much, magbalot ka pa, mamigay ka pa, para lahat makatanggap ng biyaya ng Diyos. Amen? Praise God! So, balutin natin. Ayan. Balutin natin tayo, ang ating kaisipan ng salita ng Diyos. The God of all grace has given us grace for grace. Sabi natin lahat, grace for grace. Yung sukdulang biyaya, biyaya yon, di ba? Yung sukdulang biyaya, grace na yon. Para matanggap mo daw yung sukdulang biyaya, binigyan ka rin na ng biyaya. Yung sukdulang biyaya, libre. Para makuha mo yung libre, binigyan ka pa ng isa pang libre. Okay? Grabe talaga si Lord, no? Ang buti talaga ng Panginoon. Ano po yung libre para matanggap mo yung libre? Grace for grace. Libre para sa libre. Biyaya para sa biyaya. Ang binigay niyang grace para matanggap mo yung sukdulang biyaya o yung grace ay faith of Jesus. Hindi natin pinagtrabahuan yon, amen? At pag-ibig ng Diyos. Yun ang binigay niya sa atin para matanggap ang sukdulang biyaya. Amen? So sabi mo nga, I have it. Nasa inyo na yan. The moment you believed in Jesus, huwag ka na magduda, nasa iyo na yan. Maski hindi mo nakikita, nasa iyo na yan. Amen? We live by the grace of God and we live by the faith of Jesus. Babasahin ko po sa inyo, Galatians 2:20. Look at this. This is the declaration of Paul. Pero pwede mo rin i-declare. Alam nyo bakit? Kasi ito rin po ang nangyari sa atin. Right? So, Paul says this and you can say it yourself. Sabi niya, I am crucified with Christ. Tayo po ay naipako na rin kasama ni Kristo. Yan po ang katotohanan sa atin. Nevertheless, I live. Buhay ba kayo? Tingnan nyo nga sarili nyo. Buhay ba kayo? Check. Amen. Yet not I. Pero alam nyo ba, ito revelation para sa inyo. Ang totoo, hindi na kayo ang nabubuhay, si Kristo na. Ito po ang ina-allow ni Paul sa buhay niya. Yet not I, but Christ liveth in me. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano mangyayari. Yung totoong-totoo sa inyo. Not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh. May flesh pa ba po tayo? Nasa katawan pa rin kayo? Check, okay? I live, look at this, by the faith of the Son of God. Faith mo o faith of the Son of God? Son of God. Malinaw? So, ang pananampalataya natin ay pananampalataya ni Kristo na ibinigay sa atin. So, is it working or not? It's working. Sigurado po, the power that works in us is the faith of the Son of God. And then sabi dito, who loved me and gave Himself for me. So yan po ang description kay Jesus, alright? The Son of God, minahal ka niya at ibinigay niya ang sarili niya para sa iyo. Okay? So huwag ka na magduda na yung pananampalataya niya ay binigay sa iyo. Kung siya nga, ibinigay niya na ang sarili niya sa iyo, pananampalataya pa kaya niya? Siyempre, ibibigay na rin niya yun. Amen? Alright? So, that's the first biyaya. Grace, the faith of Jesus is the grace given to us. Kasama na rin po dito ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is His grace towards us. Hindi po natin pag-ibig yan, pag-ibig po ng ating Diyos yan. Faith works by love. Sabihin natin lahat, faith works by love. And this is the love of God. Faith ni Jesus that go-operate by the love of God. So, since nasa atin na po yung faith that works by love, Pastora, paano ko magagamit yan? Tatandaan nyo, ang faith po, ang paraan para matanggap ang sukdulang biyaya. Without faith, you cannot please God. You know why you cannot please God? Kasi hindi mo matatanggap yung grace. Nalulungkot ang Diyos na hindi mo matanggap ang biyaya. Ang dami niyang biyaya. Pero hindi mo matatanggap yan kung wala kang pananampalataya. Kaya praise God, may pananampalataya na tayo. But how does it come out for us to use it? Okay? You know the answer. Faith comes out by
alam na this. Amen? So, ganong kaimportante ang ginagawa nyo ngayon? Napaka-importante. You are hearing the Word of God. And even as you are seated right now, you are actually making the faith of Jesus in you come out. And that faith is the hand that receives from the grace of God. Sa sukdulang biyayang nakahanda para sa ating lahat, yung sukdulang biyaya that is exceedingly abundant, above all that we could ever ask or think, ito po ay nakahanda na, ready to receive by faith. So how important is hearing by the Word? Hearing and hearing makes the faith come out. Amen. Ready for you to use. So makinig at makinig ng salita ng Diyos. Hindi lang isang beses pinakinggan, pakinggan mo ulit. Alright? Alam nyo ba, pagkatapos natin makinig dito, ako pinakikinggan ko pa ang salita, tinuro ko. At natututo pa ako. Biro mo, ako na nagturo. Pag pinakinggan ko, natututo pa ako. Sabi ko, ay, ang ganda nun ah. Sinabi ko pala yun. Sabi ko gano'n. And that was the leading of the Holy Spirit. You know, I myself, I learn from the Word that I teach. You know? And the Word, tandaan po natin na dapat natin mapapakinggan, is full of the love of God, full of His grace and mercy for all of us. Alright? Dapat po, ganun po ang napapakinggan natin na mensahe. And at this point, just like the first service, I will give you the warning. Okay? So, pause lang po, commercial lang po. This is apart from the message. We have been warned by Pastor June, he's our senior pastor, that there is a teaching now na lumalabas among grace churches tulad natin. Ano po yon? Baka kayo po ay na-chat na o na-email na. And I'm here to warn you of this because as your pastor, this is my task. I love to do this and I have to do this because I need to protect you. Meron po lumalabas ngayon na teaching na Paul's gospel, kilala natin si Paul, plus dadagdagan po ng Peter's gospel or Peter's message equals, itong sabi nila, sila to, equals false gospel or false teaching. Ibig sabihin nila, kay Paul lang tayo makikinig, hindi tayo pwede makinig kay Peter. Yan po ang tinuturo nila. At pag pinagsama mo yan, nagko-quote ka kay Paul, nagpo-quote ka kay Peter, that is already false gospel or false teaching. So ano masasabi natin dito? Hindi po totoo yon. Okay? So baka kayo po ay na-chat na, na-email na, o nakita nyo sa post ng ating mga members, meron pong ilan na yan na po ang stand nila. That is not true. Yan po ang hirap ng kakaunti ang nalalaman. Alright? Bakit ko po sinabi yon? Kung babasahin nyo mabuti, ang preaching ni Paul at saka ni Peter, iisang gospel lang tinuturo nila. They may have different audiences because Paul's primary audience is the Gentiles. Okay? Si Peter naman, primary ay the Jews. But regardless of that, ang tinuturo nilang gospel, iisa lang. It speaks about Jesus. It speaks about the Father, Jesus, and the Holy Spirit. It speaks about the death, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Iisa lang po ang tinuturo nila. So, kung sakasakali may magsasabi sa inyo na mali, na mag-quote kay Peter, mali mag-quote kay John, alright? That is a lie. I am warning you as your pastor. This is how we, take care of the sheep, okay? We have to warn you of these kinds of teaching. Nako-confuse na po ang ating mga members. Nasabihan pa yung isang member natin na yung pag-worship team ay, the work of a pagan. Ano ba yun? Di ba? Kumbaga may masabi lang sila. So, they've been listening to other teachings na confuse na rin sila and now they're sharing it to other members. So, this is happening to other churches as well. It's also happening in our church. So, binibigyan ko po kayo ng warning. Only listen to our teaching, okay?
I'm commending Pastor Joseph Prince. You can listen to him. Okay? And all our other faith center branches, pakinggan nyo po. Okay? Pero huwag basta-basta makikinig sa salita ng Diyos. Okay? Dahil pag mali ang inyong pinaniniwalaan, mali na rin ang buhay. Okay? So it's so important that we take care what to listen to. Okay? Meron po ba nakatanggap na ng ganong klaseng, nakarinig na ng ganon? Anyone? Meron, alam ko dyan, isa. Ayaw ng taas ng kamay. Now, I'm not saying this to offend any of our members who have been agreeing with that. Okay, I would like to refer you to Pastor June's teaching, 2 Sundays and 2 Thursdays. Dinil po niya yan. Kasi nga po, sila po ay nagtuturo ng mga ganyan. Ang tinuro po ni Paul at tinuro ni Peter, iisang gospel lang. There's only one gospel of grace. It's all about, look at this, the Father, the Son, the Holy Spirit, Jesus' death, yan po, the burial, and the resurrection of Jesus. It's all about them. Okay? So, wag po tayo magpapadaya kasi it causes confusion. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? So you have been warned, ha? Uulit-ulitin ko yan once in a while just to make sure na hindi po tayo madaya. And I have no bad, how would I say it? Because I know the members who shares this in our church. I have no ill feeling towards you, and I pray that you will study some more so that maintindihan niyo po ang gospel, no? And there is no division between Peter and Paul. No division. So, pag yun po ay ginawa natin ng division, hindi na po rightly dividing yon. Rightly divided na ang mangyayari. Okay, magkakaroon po ng division. So, I do not have any ill feelings. Again, I repeat this because I know they are here. Okay, but I have no ill feelings towards you. I pray that you will study the Word of God and huwag kayong magpadaya sa mga ganong klaseng katuruan. Okay? So, going back, gospel of grace na naririnig natin, okay? Puno ng pag-ibig, siksik, liglig, at nag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos. Alright? Pagmamahal ng Diyos has been displayed by Jesus Christ at the cross. Amen po ba? Alright? So, hindi niya sala, kasalanan natin, pero siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Yan po ay kalooban ng Ama. Para sa ganon, lahat ng mananampalataya kay Kristo ay maliligtas. It will be credited to us. Lahat ng ginawa ni Kristo is credited to us today. That's why today we are the righteousness of God in Christ Jesus. Laging in Christ Jesus. Alright? So, isipin natin ito mabuti, and you need to hear this, kung ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pa ang hindi niya ibibigay sa iyo? Meron pa ba siyang ipagkakait sa iyo kung naibigay niya na ang bugtong na anak ng Diyos? Sino dito willing ibigay ang anak niya para iligtas sa isang tao? May magtataas ng kamay? Ako, ibababa ko rin. Dahil hindi ko ibibigay ang anak ko, maski isa, para iligtas kayo. Pasensyahan tayo. Amen? Alam natin lahat yan, walang gagawa niyan. Pero ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin, ibinigay ang kanyang anak na Diyos din. Imagine, God becoming flesh to become sin for all of us. Bakit siya naging kasalanan? Dahil kinuha niya lahat ang ating mga sala. Siya ang nagbayad ng ating mga sala para tayo ay maligtas. Amen? Come on, bless the Lord. That's our Lord Jesus. And that's the great love of the Father. Great love. Amen? So, you have to know that. Kasi kung naibigay na ng Diyos yan, ano pa bang hindi niya pwede ibigay sa'yo? Kaya nga, exceedingly, abundantly, above all that you ask or think. Why am I doing this and why am I emphasizing this? Kasi kung hanggang ngayon may ceiling pa, may kisame pa ang ating paghiling sa Diyos, malilimitahan tayo. Tingin mo, siguro bagay lang sa akin yung, tama na to Lord, yung for the rest of my life, basta may trabaho lang. Hindi naman yan ang gusto ni Lord para sa'yo, may trabaho lang.
Di ba? Minsan hanggang dun lang tayo, kumikisame tayo. So, when the blessing comes, minsan we resist it because tingin natin hindi bagay sa atin. But God has a good plan for you. Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Plans of peace. Plans for you to succeed in life. Amen? Yun po ang plano niya para sa atin. So by hearing the word, it opens your mind to the goodness of the Father, to the goodness of Jesus Christ and what He has done for us, to the Holy Spirit who is residing inside of us. Binubuksan ang ating kaisipan, ganun pala yun. Paski pala ako may sala, mahal pa rin ako ni Lord kasi pinatawad niya na lahat ng sala ko sa krus ng Kalbaryo. May nagtanong nga daw sabi sa mga staff natin, Pastora, paano kaya yung ano kaya tingin ni Lord dun sa yung mga homosexual na nasa church? Sabi ko, ano bang klaseng tanong yun? Sabi ko gano'n. Sabi ko, mananampalataya ba? Mananampalataya. O wala ka nang pakialam dun. May relationship sila ng kanyang Panginoon. Alright, bakit? Alam niyo ba, kasi tinitingnan madalas yung homosexual. Kasi kita, lahat naman may pagkakasala. Lahat naman may kapintasan. Si Jesus lang ang perfect. Amen? This is between you and God. And once you are in Christ Jesus, all sins have been forgiven. Past, present, future sins, all washed and clean by the blood of Jesus Christ. Kaya wala tayo ipagmamalaki, wala tayo ipagyayabang, kundi si Kristo lamang. Natatawa nga ako, may nagsabi sa akin, Pastora, paano pag may tumayo sa worship team na yung pala siya, gay pala siya. Sabi ko, ano problema nun? Sabi kong ganon. Sabi niya, tatanong lang, Pastora, sigurado ka ba dyan? Lahat yan, wala nanonood ng, mga R-rated, mga X-rated. Sigurado ka, wala dyan. Wala akong inasabing ano lang yon, question lang yon na parang, ang tawag sa gano'n, hypothetical question. May imbestigahan pa ba natin yon? Di ba wala? Kasi we're not called to do that. Hindi tayo para mag-imbestiga ng mga buhay-buhay. Ano kaya? Ikaw. Talaga, isa-isa mo, di tatanggi mo lang. We're not called to do that. We're not called to judge anyone. Alright? But to love everyone. And if they are a believer of Jesus, they are saved. Regardless, they are saved. Because Jesus paid for all sins of the world. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen? Kaya papuri sa Diyos, papuri sa anak, sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Kinuha niya na lahat ng ating sala, pati ang penalty niyan. Amen? Come on, just give Him praise. Salamat, O Diyos! Yan talaga masasabi mo, wala nang iba. Hindi mo pwede pagmalaki sarili mo, wala kang sala. Sige nga, tayo ka nga. Kung wala kang sala, for us to point fingers to anyone at all is you pointing. Sabi nga, totoo nga yun 3 naman nakaturo sa'yo. Kaya, hindi natin trabaho o maghusga. Savior ka ba? Hindi. Tahimik na lang tayo. Si Lord ang bahala, di ba? Praise God. Si Lord din naman nagliligtas sa atin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yun lang talaga masasabi mo. So, salamat sa Diyos. So, the good thing about the grace of God, instead of us condemning ourselves or condemning others, we realize it is His grace that saved us. Biyaya lang talaga niya Hindi naman talaga tayo deserving Lahat hindi deserving. Pero marirealize mo, biyaya lang. Talagang biyaya, hindi talaga sa gawa natin. I'm not saying it's bad to do good works. Do good works, di ba? Kasama yan. We are made unto good works. Pero hindi good works ang nagligtas sa atin. Amen? So it's the work of Jesus, the finished work of Jesus that saved us. So yung ginagawa natin dito cannot unsave us. Amen? If you're a believer of Jesus Christ. Kaya maganda po na intindihan natin yung sukdulang biyaya ng Diyos. Hindi lang yung pamaterial na bagay, pati sa personal na buhay natin, na-apply natin ang sukdulang biyaya ng Diyos. Kala mo pinatawad ka lang sa konti, hindi, lahat-lahat na, tapos na, bayad na, tinapon pa sa dagat ng limot. Amen?
Lahat tinapon niya na. Hindi nga niya maalala yung kasalanan mo eh. So this is not just applicable to material things, our dreams and our vision. It also has to do with our personal life. When we fail, when we make mistakes, when we have our weak moments, which we all have. We all have, including me. We all have those weak moments. But praise be to God, the God of all grace. He has exabable grace for all of us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. In our weakness, He is our strength. Siya ang tatayo para sa atin. Oo, lahat may kahinaan, pero siya ang tatayo para sa atin. And that's why He tells us, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen? Praise God. So this is not just applicable sa ating mga pangarap. Alam ko, I'm more on that right now. But it's not just for that. It's for our personal life. Because the enemy would like for us to condemn ourselves. Hindi ka karapat dapat tumanggap. Naku, inaway mo yung misis mo kanina eh. Oh, ba tatanggap ka? Tatanggap ka kay Lord? Nahiya ka naman. Yan ang gusto ng kaaway. Hindi tayo makatanggap. Pero may nalalaman ka. Ginawa ka ng katanggap-tanggap ng ating Diyos. Ang biyaya niya hindi dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. If you keep that in mind, lagi po tayong ready to receive, ready to expect the exabable grace of God. Hindi mo kahadlangan. Hindi, Lord, may kasalanan ako ngayon. Hindi ako karapat na. Hindi mo sasabihin yan. Dahil alam mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Amen? Praise God. So, keep on hearing and hearing by the Word of God. And you realize this is a rested state. Di ba? Nahirapan ba kayo? Nakaupo kayo? Hindi naman, no? Naka-aircon pa, di ba? So, relaxed. It's a relaxed state. Talagang para sa mga anak ng Diyos talaga. Ganyan lang talaga. You keep on hearing and hearing the Word of God. And so, I'm so thankful na trabaho ko po ang magbasa ng Bible. And when you read the Bible, by the way, read aloud. Because faith does not come by reading and reading the Word. Amen? Faith comes by. So when you read the Bible, you read it aloud so you hear it. Akala ng iba, the most important sense is the sense of sight. We do not walk by sight, di ba? But the most important sense is hearing. When you hear the Word. Hear the Word. Make it your atmosphere. Kaya sa bahay, patugtugin ang mga preaching ni Pastora. Preaching ni Pastor Jude. Amen. Preaching ni Joseph Prince. Amen po ba? Make it that heavenly atmosphere in your house. Alright? Pwede rin mga music, mga gospel songs. Alright? Because in a heavenly atmosphere, hindi magtatagal ang problema. Hindi magtatagal ang kakulangan. Amen? Hindi magtatagal ang sakit. Amen? It is life to those who find it and health to all their flesh. Right now, there's healing happening in your bodies. Right now, you're receiving life. Life for your family. Not just for you, but for your whole family. For your business. For your workmates. Amen. Hindi lang ikaw ang apektado dito, exceedingly. Lalagpas to sa'yo. It will overflow to them. Amen. So sabi ko nga, yung mga anak ko, kasama ko sa trip, pero pati sila, na-enjoy nila. Naka-Alphard kami, grabe, sarap pala ng sakyan na yun. Alphard, di ba? Nakasakay na kayo sa Alphard. Biglang bumubukas yung pintong gano'n, no? Dipindot lahat. Sabi ko, wow, ganda naman dito. Alright, lahat, di ba? So, praise be to God, that is His grace. Amen? So every day, buffet, kain lang ng kain ang salita ng Diyos. Pastora, minsan naglalaba ako, patugtugin mo lang. Just play the preaching. Sometimes you get something, sometimes you don't. Di ba? Minsan hindi mo naririnig lahat dahil may ginagawa ka pag nasa bahay ka. But yung makukuha mo, that is you hearing the Word, all right? And faith comes out. And what happens when the faith comes out?
you are receiving sukdulang biyaya, exabable grace. Biro mo, naglalaba ka lang, exabable grace sa buhay mo. Nagpaplantsa ka lang, exabable grace. Nagdadrive ka lang, exabable grace. Natutulog ka, and this is what I do, pampatulog ko, right? Nagpe-play po ako ng preaching. Preaching ko. O di ba? Nakakaantok minsan ng boses ko. Di ba? Kasi hindi naman dahil nakakaantok, kundi soothing ang voice. O di ba? Kasi may mga preaching na nakakagising eh. Imbis na makatulog ka, nagigising ka eh. Pero yung boses hindi siya nakakagising. So I listen to my preaching. Sometimes I listen to Joseph Prince. Yun po ang hindi ko po natatapos dahil nakakatulog na ako. Yung may mga problema sa tulog, makinig kayo ng preaching. Makakatulog kayo. That's not bad at all. Kasi iba hirap na pong matulog. But thanks be to God, even in your sleep, do you know what is happening? All right? There is exabable grace even in your sleep. The Lord loads us with blessing even as we sleep. Gusto po ba natin yon? Come on, let's bless the Lord. Exabable grace. And that's what I do. Kaya ang sarap ng tulog ko, ang sarap ng gising ko, ang sarap ng araw ko. Amen? Tapos biyaya. Alam niyo ba, nasa Macau po ako, hindi pa ako nakakaalis doon, may nag-chat sa akin, magtuturo daw ako sa Dubai. So magtuturo po ako March 3 ba o 4? Basta March, magtuturo po ako. So thanks be to God. And then, hindi pa natatapos yung trip ko, may nag-invite naman sa akin sa Boracay. Sabi ko, oh my gosh, talaga, ito ang exabable grace ni Lord. Kaliwat kanan na biyahe. Hindi ako mahilig sa biyahe, pero I enjoy pag nandun na. Pero yung trip, yung intay-intay ka sa immigration, medyo yon. But, thanks be to God, those are the grace of God. Apaw-apaw. January pa lang, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. At huwag ka maingkit, meron din para sa'yo. Tinitiyak ko sa'yo by the word of God, meron din para sa'yo. All you need to do, and this is how it is, because you've already got the power working in you, is you hear and hear the word of God, the word of Christ, the word of grace. Hear and hear it. Gawin mo music ng sasakyan mo, gawin mo music habang natutulog ka, habang nagtatrabaho ka. An exabable grace is abundant to us. Amen? Praise God. So, it is so important to hear the word because you realize it changes your thinking, no? And makikita nyo rin sa salita ng Diyos, goodness and mercy, what? Follows you wherever you go. Alam nyo ba yun? Maraming tao hindi nila alam yun. Akala nila, naku, puro kamalasan naman itong buhay. Di ba may ganun nagsasalita? Malas naman, tumal naman. Di ba ganun mga bigkas? Pero tayo mga believers, dapat hindi. Ang daming goodness naman. Ang dami namang mercy naman ni Lord. Ang dami namang biyaya. Dapat yun ang lumalabas sa bibig natin. But you can only say that when you have a revelation of the word. That goodness and mercy follows you all the days of your life. Alam niyo, kaya ang mundo ganun magsalita kasi wala silang revelation sa salita ng Diyos. Pero tayo, dapat hindi na tayo ganun. Dapat may revelation tayo, goodness and mercy following me. Diba? Yun ang sinasabi sa kanta. At sa Word of God din. And the grace of the Lord chases you. Hinahabol tayo niyan. Sabi mo sa katabi mo, pahabol ka. Sabi mo ulit, pahabol ka. Yung iba kasi hindi nagpapahabol. Pastora, pwede ba naman yun? Oo, hindi. Alam niyo kung kailan nangyayari na hindi kanya nahahabol? Pag nagpapauna ka. May problema. Ay, ganito kasi yung problema, ganito. Gagawan mo na kagad ng sitwasyon, di ba? Gagawan mo na kagad ng solusyon. Iniiwan mo si Lord. Ang biyaya ng Diyos nandyan. Sabi mo, dapat ganito para magpahabol. Gusto niyo magpahabol? Lord, paano ba to? Lord, salamat sa wisdom mo. That way, you allow the grace of God to work through you. You allow the Holy Spirit to lead you. Ang sabi nga, the Holy Spirit leads us. Tama? Bakit tayo nauuna? Yun ang tanong, bakit tayo nauuna? If He is leading us, dapat ang Holy Spirit ang mauna.
Kaya ganito lang yan. Pag may sitwasyon, sabi mo, Lord, ano bang gagawin ko dito? Hindi yung, teka Lord gagawin ko na to. Teka muna, ba't mo iniwan si Lord? Hindi pwedeng maiwan si Lord. We are meant to work with the Lord, the Lord working in us, amen, to cooperate with Him, all right? We are to flow with the rhythm of God and let Jesus work through you. Pero kung ikaw lang palagi, desisyon mo, diskarte mo, galing mo, hindi mo man lang sinama si Lord sa usapan, hindi ka nagpahabol sa biyaya ng Diyos. Are you getting it? Kasi madalas yun ang ginagawa natin. Ginagawa na natin kaagad ang solusyon. Tapos pag nagka-problema na, Lord, paano na nga ba to? So tinatawag si Lord pag may problema na. Uumpisa mo pa lang, Lord, paano ba ito? Ayun. Nagpahabol ka na sa biyaya niya. Nagpalid ka na sa Holy Spirit. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pahabol ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mauna. The Holy Spirit leads us. So in everything that we do, in all our decisions, Lord, paano ba to? Kanina umaga sabi ko, Lord, ano ba susuotin ko? Talaga tinatanong ko siya, Lord, ano ba susuotin ko? Tulungan mo ako. Hindi ko malaman kung ano dito. Ang dami kasi. Ano ba yan? Hanap ako. Alright? Ganun po yung tatanungin niya talaga si Lord. Alright? And He answers. Don't you worry, He answers. Okay? So, sabi natin, Lord, thank you for this wisdom. Thank you, Lord, that you can take over. Your good will be done. Okay? And sabi mo, surely goodness and mercy follow me all the days of my life. Pahabol ka sa biyaya ng Diyos. Amen? Look at Acts 17:28. This is my last verse. May natutunan po ba tayo? For in Him, are you in Christ? Sigurado ka. You are in Christ because you believed in Him. You are already in Christ. We live and move and have our being. Alright? Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo gumagana, sa Kanya tayo nagkakaroon ng ating pagkatao, our being, Christ in us. Okay? Ang sabi pa nga dito, as also some of your own poets have said, for we are also His offspring. Tandaan nyo, tayo po ay anak niya. So, in Christ, we live. Do you see that apart from Christ, you cannot live? Pero marami kasi ang ginagawa, pinangungunahan. Lord, itong gagawin ko. You know, humingi kayo ng tulong sa Diyos. We are not meant to live apart from the Lord. Alam niyo na to, tinuro rin po ni Pastor Roel, yung isda, pag wala sa tubig, ano mangyayari? Maghihingalo, di ba? Mamamatay eventually. The water was spoken to when God created the fish of the sea. Ang lupa, kinausap ng Diyos, let there be cattle, trees, etc. Yun po ang kinakausap kasi yun ang source. Nung ginawa po tayo, alright, let us make man. So ang source of life natin ay ang Diyos. Apart from Him, we are nothing. We really are nothing. Bakit ba pinipilit ng iba na mabuhay na wala si Kristo, hindi kasama si Kristo sa kanilang desisyon, sa lahat ng ating gagawin? Alright? Lord, paano ba natin to gagawin? We're not supposed to live apart from Him. Nasanay tayo, be independent. Kaya ko to. Diba? Tinuturo natin sa mga bata, be independent, anak. Kaya mo yan. Okay? Pero ang dapat natin pala tinuturo, anak, depend on Jesus Christ. Not on yourselves. Masyado natin na ituro ang independence kasi yun din naman na ituro sa atin. But now we are learning, we are not to live apart from Christ. May gagawin kang project, Lord, paano ba ito? And you're allowing His grace, the Holy Spirit, because God is a gentleman. He would never force Himself. He knows we have our own will. At hindi niya isisiksik ang sarili niya para lang magawin yon, no? So, in Him we live, in Him we move. What is your move? What is your decision? Hingin mo ang tulong ng Panginoon. You may not hear an audible voice o wala kang masasagot, pero dahil tinanong mo ang Panginoon, gagabayan niya ang iyong mga move. And in Him we have our being. Amen?
So we know this. We know this by the Word of God. And let me end this message by going back to the parable of the prodigal son. Alam natin yan? Sino dito hindi alam ang prodigal son na parable? Uulitin ko para sa inyo. Meron ba? Parable. Alam niyo lahat? Okay, so hindi na masyado. Hindi ko na ulitin from the top. But the parable of the prodigal son also shows us the example grace of God. At mapakita rin dito, yung minsan nakaka-relate tayo. Either we're the elder son or the younger son. So one father, two sons. The younger son asked for the inheritance. And then he went and lived prodigal living. Inubos ang pera in prostitution, wild living. And then nagutom siya dahil naubos na yung pera niya. So sabi niya, nagugutom ako, babalik ako sa aking ama. Sa bahay ng aking ama, babalik ako. Pero sasabihin ko sa kanya, patawarin mo ako, ama. Gawin mo na lang akong alipin, isang servant na lang ako. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo para maging anak. And so that was his plan. But itong nasa isip ng tao, di ba? Parang tayo, Lord, patawarin mo ako. Ganito na lang, maski hindi mo na ibigay sa akin ito. Ganito na lang ibigay mo. Alam niyo yung nag-aagal tayo. So parang yung rewind, di ba? Sino nanood ng rewind? Hindi ako nanood eh, nakwento lang sa akin. Sabi niya, wag na lang siya mamatay. Ito na lang ang mamatay. Di ba may haggling? That's the limitation of man. Eh paano? Ang Diyos naman eh, di wala ang lahat mamatay. Bakit kailangan may isang mamatay, di ba? So anyway, I did not watch the movie, but parang ganun kasi ang tao, no? So this son went back with that in mind. Magiging alipin na lang siya. Pero ito, makikita niyo yung example grace ng Ama. Yun ang ine-expect niya. Kaya lang, here comes the example grace of God. Kita mo yung Ama, tumatakbo. Tumatakbo, tapos niyakap siya sa kanyang karumihan. Amoy baboy na yung bata. Niyakap siya at pinupog ng halik ng Ama. Hindi nalintala yung dumi, yung kasalanan na ginawa niya. Inubos yung pera sa karumihan. Wala sa Ama yun. Example grace. Sabihin natin lahat, example grace. So ano man ang sitwasyon natin, example grace ang hinaharap sa atin ng Panginoon. And then the son wanted to be a servant. The father did not hear of that. Ano sabi niya? Bring out the robe, bring out the ring and the slippers, the shoes. Binalik siya sa dati niyang pagiging anak. Fully restored yung anak. And all he wanted, gaya ng mga tao, maging servant na lang. Hindi. Ang anak ng Diyos, laging anak ng Diyos. Magkasala ka man, lagi kang anak ng Diyos. Hindi magbabago ang tingin sa iyo ng Diyos. Hindi magbabawasan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen? Example grace. Amen? And so, hindi pa tapos. Tinanggap na siya bilang anak, fully restored. Aba, pinag-party pa ng Ama. Yung ba namang ganong klaseng may sala, pinagpa-party? Di ba? Ang deserving ng bata, tadyak. Di ba? Kung ano nung pinaggagawa mo. Di ba? Sige, doon ka sa kusina. Hindi po ganon. Sabi, katayin ang pinakamatabang baka. Di ba? At ihanda dahil bumalik na ang aking anak. And that is exactly what the Father feels about us when we come back to Him. Galing ka ba sa sala? Balik lang. Example grace ang hahawak sa'yo. Example grace ang yayakap sa buhay mo. Amen? Eh, pastora, paulit-ulit na. Example grace nga eh. It is beyond what you think. Above all that you ask. And so he was restored fully as the son. So maybe some of you feel that way. Just like the younger son. Pero may iba sa inyo, I'm the elder son. Father, sa bahay ako tatrabaho ako may minister ako. Tapos yan, bumalik, may sala, pinaghanda mo pa. Sabi niya, nararapat lang na tayo ay magdiwang dahil siya ay namatay at ngayon siya ay buhay na. Amen? At kung ikaw, nakaka-relate ka doon sa elder son,
Alright? Na laging nag-work. Lord, okay naman ako palagi. Lagi naman ako mabait. Lagi naman ako nagmi-minister. Alam na this. Katayin na ang baka. Katayin na ang kambing. Magtawag na ng mga barkada dahil ang sabi ng Ama, ang sabi na Exabable Grace, all that I have is yours. It is yours to enjoy. Ano pang hinihintay mo? Exabable Grace ang para sa'yo. Nothing less. Nothing less. That is the Father's love for you. That is the Father's love for you. Parehas nagkasala. Alam niyo pagkakasala nila? Kulang sila sa kaalaman ng Diyos, ng Ama. Hindi nila nakilala ang Ama nila na ganon. Well, that is why the Word of God is so important, so that we know the Father, how much He loves us, that He has loved us with an everlasting love, na maski may sala tayo, yayakapin ka sa iyong mga kasalanan, sa iyong kahinaan. Ganon ang pag-ibig niya. Exabable grace for each one of us. Whatever your situation is, we just thank the Lord for His exabable grace. Exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, He is able, He is willing, and is doing that in your life right now as you are hearing the Word. Right now as you are hearing the Word, receive the exabable grace of God. It's for you. It's for each one of you. It's for everyone who believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Let us pray. Father, we thank you. Salamat sa sukdulang biyaya mo na narinig namin ngayon. Amazing, Lord. Amazing is your great love for us. Lahat na binigay mo, Panginoon, grace for grace, biyaya para matanggap namin ang iyong sukdulang biyaya. And we are awed, Lord God. Bagamat kami nagkakasala, bagamat kami merong mga kahinaan, Lord, how you embrace us back. How you embrace us back. Truly, it exceeds our imagination. Salamat, Panginoon. And even right now, we know Jesus is rejoicing over us with gladness, with singing, with dancing, Lord, because your word has been declared to your children whom you have loved with an everlasting love. Salamat, Panginoon. We now receive ang sukdulang mong biyaya. Salamat. And we shall surely affect not only our lives, but lives of our children, our loved ones, our workers, Lord God, our business place, our workplace, Lord. Surely your grace will fill each one of them. Maraming salamat. This is our declaration in the mighty name of our Lord Jesus. And everybody says, Amen and amen. Come on, rejoice in Him. Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God. Tayo po ba'y napagpala? Amen. And so blessed, you have to give it away. Brothers and sisters, remember to affect other people with the grace of God overflowing in your lives. Amen? At sa pagkakataon na to, we grace give. Amen? We have been so blessed. You cannot contain it. You just have to give it away. Amen po ba? So tayo po makakapagbigay na may kagalakan sa ating puso. And know that God is our provider. You will never be in lack. Amen. You will never be in lack. Rather, you have more to put in store, more to give away, all bills paid up, all debts paid up, in the name of our Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.